Isang post sa Facebook ang bumasag sa mundo ni Sofia. Doon, nakita niya ang asawang si Miguel na may karga-kargang sanggol. Katabi ang isang babaeng abot langit ang nangiti. Pero hindi lang pagtataksil ang natuklasan niya. Sa ilalim ng mga matatamis na salita ni Miguel ay isang madilim na plano. Isang pekeng insurance policy para sa kanyang kamatayan. Ngayon, ang mansyong puno ng alaala ay magiging kulungan ng mga traidor. Sino ang mananalo? Ang pusong sugatan o ang isipang palaban? Huwag kang mag-alala, amara ko. Kaunting tiis na lang at mapapaalis na natin ang babaeng iyan sa mansyon. Sa iyo at sa anak natin, ang lahat ng ito. Ang boses ni Miguel na nanggagaling sa kabilang linya ng telepono ay tila isang matalim na balisong na dahan-dahang humihiwa sa katinoan ni Sofia. Habang nakatayo sa gitna ng kanilang malawak at marangyang kusina, nararamdaman ni Sofia ang bawat pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling iyon, ang hawak niyang sandok ay dahan-dahang dumaos-dos mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at lumikha ng isang matunog na ingay nang tumama ito sa makintab na tiles ng sahig. Ngunit tila wala siyang narinig. Naghahanda siya. Buong pagmamahal niyang inihahanda ang paboritong adobo ni Miguel dahil anibersaryo nila, 10 taon ng pagsasama na akala niya ay itinayo sa pundasyon ng katapatan. Ang bango ng ginisang bawang at dahon ng laurel na kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng ligaya. Ngayon ay tila amoy ng isang nabubulok na bangkay ng kanilang pagsasama. Sa hapagkainan, nakahain ang pinakamahal na alak, ang mga kandilang hindi pa nasisindihan at ang isang maliit na kahon ng relos na pinag-ipunan niya ng ilang buwan para iregalo sa asawa. Lahat ng paghihirap niya bilang isang matagumpay na finance expert, lahat ng puyat at pagod para mapanatili ang marangyang buhay nila ay tila naging isang malaking biro. Nanginginig ang kanyang kamay nang damputin niya ang kanyang telepono na nasa ibabaw ng counter. Isang post sa Facebook mula sa isang Amara Lopez ang bumulaga sa kanya. Doon, sa isang larawang kuha sa isang binyagan, makikita si Miguel na nakangiti ng abot tainga habang karga ang isang sanggol na lalaki. Sa tabi niya ay isang babaeng mas bata, maganda, at may bakas ng tagumpay sa mga mata. Ngunit ang mas masakit na sampal ay ang komento sa ibaba ng larawan na galing sa sarili niyang biyenan, si Doña Luz Viminda. Ito ang tunay kong apo. Salamat, Amara, sa pagbibigay ng karangalan sa pamilya namin. Hindi tulad ng iba dyan na puro pera lang ang alam, pero hindi naman makabuo ng pamilya. Nanlabo ang paningin ni Sofia dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat salita ni Doña Luz Viminda ay tila mga talsik ng asido sa kanyang balat. Naalala niya kung paano niya binayaran ang mga utang sa sugal ng kanyang biyenan, kung paano niya ito binilhan ng mga mamahaling gamot at dinala sa pinakamagandang ospital. Lahat ng yon ay nauwi lang sa pagtatraidor. Sa gitna ng kanyang pagkalunod sa sakit, isang kakaibang kutob ang nagtulak sa kanya na maglakad patungo sa silid ng kanyang biyenan. Alam niyang wala ang matanda dahil nasa retreat daw ito kasama ang mga kaibigan. Pero ngayon ay malinaw na sa kanya kung nasaan talaga ito. Sa ilalim ng isang nakakubling bahagi ng aparador ni Doña Luz Viminda, nakita niya ang isang makapal na sobre. Nang buksan niya ito, hindi lang pagtataksil ang natagpuan niya. Ito ay isang mas madilim na katotohanan. Isang life insurance policy na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso ang nakapangalan sa kanya. Ngunit sa bahagi ng beneficiary, hindi pangalan ng mga kamag-anak niya ang nakasulat. Nakalagay doon ang pangalan ni Miguel at ng isang batang ang apelyido ay kapareho ng sa asawa niya. Ang mas nakakapanghilakbot ay ang petsa. Ang polisiyang ito ay nilakad at pinirmahan gamit ang isang pekeng pirma niya noong nakaraang buwan lang kasabay ng mga dokumentong sinabi ni Miguel na business permit lamang para sa kanilang bagong negosyo. Napaupo si Sofia sa malamig na sahig habang yakap ang sarili. Ang mansyong ito na pinaghirapan niyang bayaran
Ang bawat gamit na pinili niya ng may pagmamahal ay tila naging isang malaking entablado ng panlilinlang. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay hindi lamang kumuha ng ibang babae. Hinihintay na rin nito ang kanyang kamatayan para makuha ang lahat ng pinaghirapan niya. Habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa bubong ng mansyon, lumilikha ng isang malungkot at tila nagdadalamhating himig. Isang malamig na katahimikan ang bumalot kay Sofia. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha, ngayon ay unti-unting nagliliyab sa isang kakaibang determinasyon. Miguel, nanay. Bulong niya sa dilim, ang kanyang boses ay tila isang sumpa na namumuo sa hangin. Akala niyo ba ay ganoon kadali ninyong makukuha ang buhay ko? Hindi niyo pa kilala ang babaeng binuo niyo sa pamamagitan ng sakit. Paano niya magagawang harapin ang asawang darating anumang sandali? Mula sa piling ng kanyang tunay na pamilya. At hanggang saan ang kayang gawin ng isang pusong nawasak na para makuha ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanya. Gaano katagal kayang itago ng isang tao ang isang halimaw sa likod ng kanyang mga ngiti? Iyan ang tanong na paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Sofia habang pinagmamasdan niya ang dahan-dahang pagbukas ng malaking pinto ng kanilang mansyon. Ang liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan ni Miguel ay tumama sa mga dingding ng sala. Tila isang mapanghusgang ilaw na naglalantad sa bawat kasinungalingan sa loob ng bahay na yon. "Hon, I'm home. Pasensya na. Sobrang traffic sa Skyway. Tapos may huling meeting pa na kailangang tapusin." Masiglang boses ni Miguel ang bumasag sa katahimikan. Lumapit siya kay Sofia at hinalikan ito sa pisngi. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Miguel na hinaluan ng isang pamilyar ngunit hindi kay Sofia na amoy ng baby powder at pambabaeng lotion ay tila isang lason na pumasok sa kanyang mga baga. Gustong sumigaw ni Sofia, gustong-gusto niyang itulak ang asawa at itanong kung kumusta ang binyag ng anak nila ni Amara. Ngunit nanatili siyang estatwa. Ang kanyang mukha, na sanay sa mga pressure sa mundo ng corporate finance, ay naging isang malamig at matigas na maskara. "Gutom ka na ba? Nakahanda na ang paborito mong adobo." Mahinahon niyang sagot. Ang boses niya ay walang bahid ng galit, kundi isang patag na tono na tila isang hudyat ng paparating na unos. Habang kumakain sila sa mahabang hapagkainan, pinanood ni Sofia ang bawat galaw ni Miguel. Ang bawat subo nito, ang bawat tawa, at ang bawat kwento tungkol sa kanyang matagumpay na business trip sa Cebu ay tila isang masamang palabas sa telebisyon. Sa loob-loob ni Sofia, nakikita niya ang larawan ni Miguel sa Facebook. Ang mga matang yon na nakatingin sa kanya ngayon ay ang parehong mga matang tumingin ng may buong pagmamahal sa batang hawak niya kanina. "You look tired, hon. Is there something wrong?" Tanong ni Miguel. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumampi sa ibabaw ng kamay ni Sofia. Ang haplos na yon ay tila mga insekto na gumagapang sa balat ni Sofia. Kinailangan niya ang lahat ng kanyang lakas para hindi bawiin ang kanyang kamay. "Iniisip ko lang ang tungkol sa mga investments natin, Miguel. Lalo na ang tungkol sa mga insurance policies na kinuha natin kamakailan. I want to make sure everything is in order." Napansin ni Sofia ang panandaliang pagtigil ng pagnguya ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang emosyong hindi maipaliwanag. Takot ba o pagkagulat? Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. "Iyon ba? Don't worry about it, hon. My mom handled some of the paperwork with our broker. Para hindi ka na maabala sa trabaho mo. Alam mo naman si Mama, gusto niyang nakakasiguro tayo sa lahat ng bagay." "I see," sagot ni Sofia. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa isip niya, naririnig niya ang boses ng kanyang biyenan na sinasabihan si Amara na siya ang tunay na apo. Napagtanto niya na ang buong pamilyang ito ay isang sindikato ng pagtataksil. Nang pumasok si Sofia sa kanilang silid, dinala niya ang kanyang laptop sa terrace.
Habang si Miguel ay mahimbing nang natutulog at humihilik pa sa kama, ang kama kung saan sila nangako ng katapatan sa isa't isa, si Sofia naman ay dahan-dahang binubuksan ang kanilang joint accounts online. Bilang isang eksperto sa pananalapi, alam niya kung saan titingin. Alam niya kung paano susundan ang bawat sentimo. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na lumalakbay sa keyboard. Ang bawat click ng mouse ay tila isang tibok ng puso na puno ng kaba. Doon niya nakita ang katotohanang hindi niya inaasahan. Noong nakaraang linggo lang, isang malaking halaga, 5 milyong piso, ang inilipat mula sa kanilang savings account patungo sa isang hindi kilalang account number. Isang account na may pangalang El Villarama, ang dalaga pang pangalan ng kanyang biyenan na si Doña Luz Viminda. Hindi lang pala siya pinapatay sa emosyon, unti-unti na rin siyang ninanakawan. Ang perang pinagpaguran niya, ang perang bunga ng kanyang mga puyat, ay ginagamit para itaguyod ang buhay ng babaeng kumuha sa kanyang asawa. Ang bawat dokumento ng insurance na nakita niya sa silid ng biyenan ay nagsisimula nang magkaroon ng mas malinaw at mas madilim na kahulugan. Plano nilang ubusin ang kanyang pera at pagkatapos ay kunin ang kabuuan ng kanyang insurance policy sa oras na mawala siya. Humigpit ang hawak ni Sofia sa gilid ng kanyang laptop. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa kanyang mga pisngi, ngunit ang nararamdaman niya sa loob ay isang naglalagablab na apoy. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Gusto niyo ng pera? Bulong niya sa hangin habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa madilim na hardin ng mansyon. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng perang gusto niyo, pero sisiguraduhin kong sa bawat sentimong kukunin ninyo, ang kabayaran ay ang inyong kalayaan. Bukas na bukas din, sisimulan na niya ang kanyang plano. Hindi siya maghahain ng divorce agad. Hindi niya sila susugurin at sasabunutan. Gagawin niya ang alam niyang pinakamabisa, ang wasakin ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanila, ang kanilang yaman, ang kanilang dangal, at ang kanilang pag-asa. Dahan-dahan siyang bumalik sa loob ng silid at humiga sa tabi ni Miguel. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lang sukat ng kama, kundi isang bangin na wala ng tulay. Habang nakatingin siya sa kisame, isang tanong ang hindi niya maiwan. Saan niya nahanap ang lakas na tumabi sa isang taong nagnanais ng kanyang kamatayan? Sofia, anak, mabuti naman at gising ka na. Alam mo, ipinagdarasal talaga kita sa simbahan kanina. Sabi ko sa Panginoon, naway bigyan ka pa ng mas maraming blessing sa karir mo para mas marami ka pang matulungan sa pamilya natin. Ang boses ni Doña Luz Viminda ay puno ng tamis. Tila isang kumpol ng asukal na nakatakip sa isang lason. Kapapasok pa lamang niya ng mansyon, bit-bit ang kanyang mamahaling bag at suot ang isang abito na tila ba siya ay isang santa. Ngunit para kay Sofia, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan ay tila isang kuko na kumakalmot sa kanyang bukas na sugat. Pinanood ni Sofia ang matanda habang dahan-dahan itong nauupo sa sofa. Ang bawat kilos ay puno ng pagmamalaki sa loob ng bahay na hindi naman nito pag-aari. Salamat, Ma. Mukhang napadalas ang pagpunta niyo sa simbahan nitong mga nakaraang araw, ah? At mukhang kailangan niyo na naman ng donasyon para sa inyong charity. Bahagyang natigilan ang matanda, ngunit mabilis na nakabawi. Alam mo naman, Sofia, ang nagbibigay sa kapwa ay pinagpapala ng langit. At saka, kailangan din nating tulungan ang kapatid ni Miguel, si Paulo. Alam mo namang kapos ang batang yon sa buhay. Bilang nakakaangat sa buhay, tayo ang dapat na nagiging sandigan nila. Utang na loob natin sa pamilya na manatiling buo at matatag. Utang na loob. Ang paboritong sandata ng pamilya ni Miguel. Sa tuwing maririnig ni Sofia ang mga salitang iyon, pakiramdam niya ay may mga imbisibol na kadenang humihigpit sa kanyang leeg. Nang pumasok si Doña Luz Viminda sa banyo para maligo, hindi na nag-aksaya ng panahon si Sofia. Gamit ang kanyang suot na guwantes,
Upang hindi mag-iwan ng bakas, dahan-dahan niyang binuksan ang cabinet sa gilid ng kama ng matanda. Alam niya ang sikreto ng bawat sulok ng bahay na ito dahil siya ang nagdisenyo at nagbayad para sa lahat. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dasal at rosaryo, nakakubli ang isang maliit na pouch. Nang buksan ito ni Sofia, bumuhos ang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Hindi lang mga resibo ng bangko ang nandoon, kundi mga papel mula sa isang sanglaan. Mga alahas na regalo ni Sofia kay Miguel na ngayon ay nakasanla na pala. Ngunit ang mas nakakasuka ay ang mga sulat kamay na listahan ng mga utang sa sugal ni Paulo, ang bunsong kapatid ni Miguel. Doon niya napagtanto. Ang 5 milyong pisong nawala sa kanilang account ay hindi napunta sa simbahan o sa charity. Ipinambayad ito sa mga utang ni Paulo para hindi ito makulong, habang si Sofia ay pinapaniwalang ang pera ay napupunta sa mabubuting gawain. Sila ay mga anay na dahan-dahang inuubos ang pundasyon ng kanyang buhay habang siya ay abala sa pagpapakitang tao. Sofia, anong ginagawa mo riyan sa kwarto ko? Ang boses ni Doña Luz Viminda ay tila isang kidlat na nagpabalik kay Sofia sa realidad. Mabilis niyang naibalik ang pouch at tumayo ng may kaswal na kilos, kahit na ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. May hinahanap lang akong dokumento na baka naiwan ni Miguel dito kagabi, ma. Mahinahon niyang sagot habang humaharap sa matanda na ngayon ay nakabalot na sa tuwalya at may mapanuring tingin. Siguraduhin mo lang, anak. Alam mo, ang pagiging masyadong mausisa ay hindi maganda sa isang asawa. Mas mabuting manatiling bulag sa ibang bagay para mapanatili ang kapayapaan sa tahanan. Wika ng matanda. Ang boses ay may halong banta na binalot ng pekeng pagmamalasakit. Hindi sumagot si Sofia. Lumabas siya ng silid na ang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang sakit ng pisikal na sugat ay wala sa kinalaman sa hapdi ng katotohanang siya ay itinuturing na isang ATM machine lamang ng pamilyang ito. Nang bumalik siya sa kanilang silid ni Miguel, nakita niyang naliligo ang asawa. Ang telepono ni Miguel ay nasa ibabaw ng nightstand, umiilaw at nag-vibrate sa ibabaw ng makinis na kahoy. Sa normal na pagkakataon, hindi ito pakikialaman ni Sofia. Ngunit ngayon, ang bawat kislap ng screen ay tila isang tawag ng tadhana. Dahan-dahan niyang dinampot ang telepono. Walang password. Isang katangiang akala ni Sofia ay tanda ng katapatan. Ngunit ngayon ay alam niyang tanda lamang ito ng labis na kumpiyansa ni Miguel sa kanyang panlilinlang. Isang mensahe mula kay Amara ang bumulaga sa kakanya. Hindi ito isang matamis na salita o isang larawan. Ito ay isang tanong na tila isang huling pako sa krus na pinapasan ni Sofia. Love, pagod na akong magtago sa dilim. Sabi mo, makukuha mo na ang insurance money niya sa susunod na buwan. Kailan mo ba siya palalayasin sa mansyon natin? O kailangan bang may mangyaring masama muna para mapabilis ang lahat? Nanigas ang buong katawan ni Sofia. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nawala. Iniwan siyang humihingal sa gitna ng katahimikan. Hindi na lang ito tungkol sa pera o sa pambababae. Ito ay tungkol sa kanyang buhay. Ang asawang katabi niya, gabi-gabi, ay nagpaplano na ng kanyang libing habang binibilang ang mga araw bago siya makuha ang lahat. Narinig ni Sofia ang pagpihit ng doorknob ng banyo. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang hudyat ng digmaan. Mabilis niyang ibinalik ang telepono sa dati nitong pwesto at humarap sa bintana. Tinitingnan ang malawak na hardin na sa madaling panahon ay hindi na magiging sa kanya dahil sisiguraduhin niyang bago siya umalis, wala ring matitira sa kanila. Ang tiwala ay tila isang kristal na baso. Kapag nabasag na, kahit anong dikit ang gawin mo, mananatili ang mga lamat na magpapaalala sa iyo ng sakit ng pagkakaungkat.
Habang nakatitig si Sofia sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng kanyang opisina sa Makati, hindi na niya kilala ang babaeng nakaharap sa kanya. Ang mga mata na dati ay puno ng pangarap at pag-ibig ay napalitan na ng isang malamig at matalas na titig na tila ba handang sumipat ng anumang kahinaan sa kanyang mga kaaway. Ma'am Sofia, narito na po ang mga dokumentong hinihingi ninyo para sa restructuring ng inyong personal assets, wika ng kanyang sekretarya habang dahan-dahang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Ang tunog ng paglapag ng papel ay tila isang hudyat ng simula ng isang digmaan na siya lamang ang nakakaalam. Salamat, Elena. Pakitawagan din ang ating real estate broker. Sabihin mo, gusto kong ilagay sa market ang mansyon sa Forbes Park, pero gawin ninyo itong private listing. Ayaw kong may makakaalam, lalo na ang media o ang kahit sinong kapamilya ko. Utos ni Sofia. Ang kanyang boses ay hindi nanginig, kahit na ang bawat salitang binitawan niya ay tila pagpunit sa lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 10 taon. Nang gabing iyon, umuwi si Sofia na may dalang isang bote ng mamahaling wine at ang kanyang pinakamatamis na ngiti. Isang nangiting itinanim niya upang anihin ang tiwala ni Miguel. Nakita niya ang asawa sa sala, tila problemado, habang may tinitingnan sa kanyang tablet. Alam ni Sofia na malamang ay kinukulit na naman ito ni Amara tungkol sa perang ipinangako nito. Hon, mukhang pagod ka. I brought something for us to celebrate. Malambing na sabi ni Sofia habang dahan-dahang lumalapit sa asawa at humahawak sa balikat nito. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Miguel. Isang reaksyong hindi matatago ng kahit anong acting. Celebrate! Para saan, Hon? Tanong ni Miguel. Pilit na ibinabalik ang kanyang atensyon kay Sofia. Nagkaroon tayo ng malaking kita sa huling investment natin sa Singapore. At dahil doon, gusto kong palawakin pa ang portfolio natin. I need you to sign this special power of attorney, Miguel, para mas mapabilis ko ang pag-transfer ng mga funds at pag-invest sa mga bagong properties under our name. Alam mo naman, ayaw kong napapagod ka sa mga paperwork na ganito. Paliwanag ni Sofia habang inilalabas ang mga dokumento mula sa kanyang bag. Nakita ni Sofia ang kislap ng kasakiman sa mga mata ni Miguel. Ang lalaking ito, na akala ay mas matalino sa kanya, ay nahulog sa bitag ng sarili niyang ambisyon. Para kay Miguel, ang pagpirma sa mga dokumentong ito ay nangangahulugan ng mas maraming pera para sa kanila ni Amara, mas maraming luho at mas mabilis na pagtakas mula sa buhay kasama si Sofia. Of course, hon. I trust your judgment when it comes to money. Ikaw naman ang finance expert sa atin, di ba? Biro ni Miguel bago mabilis na itinusok ang pluma sa papel at ibinigay ang kanyang pirma. Ang pormang magiging pasaporte ni Sofia para bawiin ang lahat ng sa kanya. Habang pinapanood ni Sofia ang bawat kurbada ng pluma sa papel, tila nakikita niya ang pagguho ng mundo ni Miguel. Hindi alam ng asawa niya na ang pinirmahan nito ay hindi lang para sa mga bagong investment. Ito ay nagbibigay ng buong kapangyarihan kay Sofia na ibenta, ilipat, at ubusin ang lahat ng ari-ari ang nakapangalan sa kanila nang hindi na kinakailangan ang pahintulot ni Miguel sa bawat hakbang. Salamat, Hon. You don't know how much this means to me. Bulong ni Sofia at totoo ang kanyang sinabi. Ang bawat pirma ay isang hakbang palayo sa panganib ng insurance policy na balak nilang gamitin laban sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Luz Biminda. Na tila ba may naamoy na hindi maganda. Ano ang mga papel na yan, Miguel? Sofia, bakit parang seryosong-seryoso kayo? Hindi ba pwedeng bukas na yan at kumain na tayo ng hapunan? Ang matalas na tingin ng kanyang biyenan ay dumapo sa folder na hawak ni Sofia. Ang kanyang instinto bilang isang mapanlinlang na tao ay tila nagbababala sa kanya na may nagbabago sa hangin. Lumapit ang matanda at pilit na tiningnan ang mga papel sa lamesa. Wala ito, ma. Business lang. Sige na,
Mauna na kayo sa dining room, susunod na ako. Sagot ni Sofia habang mabilis na isinisara ang folder. Ngunit bago pa man niya ito maitago, mabilis na nahablot ni Doña Luz Viminda ang isang pahina na hindi pa lubos na naisara. Wait, bakit nakasulat dito? Ang tungkol sa liquidation ng mga assets. Sofia, ano ang ibig sabihin nito? Ang boses ng matanda ay tumaas, puno ng hinala at pagbabanta. Nanigas si Sofia. Ang kaba na kanina pa niya itinatago ay tila sumasabog sa kanyang dibdib, habang ang mata ni Miguel ay nagpalipat-lipat sa kanyang ina at sa kanyang asawa. Naramdaman ni Sofia na ang kanyang plano ay maaari ng mabulilyaso sa isang pagkakamali lamang. Paano lulusot si Sofia sa mapanuring mga mata ng kanyang biyenan na tila ba nakakakita sa bawat lihim na plano niya? At magagawa kaya ni Miguel na panindigan ang kanyang tiwala sa asawa? O magigising ba ang kanyang hinala dahil sa panghihimasok ng kanyang ina? Anong liquidation ito, Sofia? Bakit parang balak mong ubusin ang mga ari-ari ang pinaghirapan ng anak ko? Ang boses ni Doña Luz Viminda ay tumining sa loob ng tahimik na sala. Tila isang matalas na hiyaw ng isang lawi na nakakita ng biktima. Ang kanyang mga mata, na puno ng puot at hinala, ay nakapako sa dokumentong pilit na kinuha mula sa folder ni Sofia. Ramdam ni Sofia ang mabilis na pagdaloy ng malalamig na pawis sa kanyang batok. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagbababala ng panganib. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang isip ay mabilis na naglakbay pabalik sa nakaraan. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas sa isang maliit at madilim na apartment sa Pasay. Doon, habang nakaupo sila sa sahig at kumakain ng tuyo at kanin, hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay at nangakong balang araw ay bibigyan siya ng isang buhay na parang reyna. Noon, ang tanging yaman nila ay ang pangarap at ang isang maliit na kahon na gawa sa narara kung saan nila itinatago ang bawat sentimong barya para sa kanilang kinabukasan. Ngayon, ang kahon na yon ay napalitan na ng isang 50 milyong pisong mansyon, ngunit ang pag-ibig na nagbuklod sa kanila ay naging isang madilim na anino ng kataksilan. Ang bawat sentimong pinaghirapan ni Sofia, bawat puyat niya sa opisina habang si Miguel ay nasa piling na pala ng iba, ay tila tinitimbang na ngayon ng kanyang gahaman na biyenan. Ma, calm down. Hindi mo naiintindihan ang terminolohiya ng finance. Mahinahong sagot ni Sofia, bagamat ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng lamesa hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Liquidation is a strategy. Inililipat natin ang mga assets mula sa mga stagnant na properties patungo sa mas mataas na interest-bearing investments. It is called reinvestment for growth. Ginagawa ko ito para mas lumaki pa ang mamanahin ni Miguel at ng inyong mga apo sa hinaharap. Ang pagbanggit sa salitang apo ay tila isang mahiwagang gayuma na nagpahinto sa galit ni Doña Luz Viminda. Nakita ni Sofia ang pagbabago sa ekspresyon ng matanda. Ang hinala ay napalitan ng isang mapanlinlang na kislap ng kasakiman. Para kay Doña Luz Viminda, ang salitang growth ay nangangahulugan ng mas maraming perang panggastos sa kanyang marangyang bisyo at pangsuporta sa anak ni Amara. Is that true, Hon? It is for our future? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa ngunit may bakas pa rin ng pagkalito. Of course, Miguel. Kailan ba ako nagdesisyon ng hindi para sa ikabubuti mo? I am a finance expert for a dahilan. Trust me. Sabi ni Sofia habang dahan-dahang kinukuha ang papel mula sa kamay ng biyenan. Ang kanyang ugnayan kay Miguel ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay pwedeng maputol. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang panatilihin ang pagpapanggap. Nabalik lamang ang diwa ni Sofia nang marinig niya ang malakas na pagsasara ng pinto ng kusina. Umalis na ang mag-ina. Iniwan siyang mag-isa sa sala na tila ba isa siyang estranghero
sa sarili niyang tahanan. Dahan-dahan niyang nilapitan ang maliit na kahon na nara na hanggang ngayon ay nakalagay sa ibabaw ng fireplace, isang alaala ng kanilang kahapon. Hinaplos niya ang magaspang na texture ng kahoy at doon, sa gitna ng katahimikan, isang mainit na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ito ang huling pagkakataon na iiyak siya para sa mga alaalang wala na. Ang bawat butil ng luha ay tila isang pangako ng paglaya. Kinabukasan, habang nasa opisina, isang tawag mula sa kanyang real estate broker ang nagpabilis ng kanyang dugo. Ma'am Sofia, mayroon na tayong seryosong buyer para sa mansyon. Isang cash buyer na handang magbayad ng full amount sa loob ng 48 oras. Ngunit may isang kondisyon. Gusto niyang mabisita ang bahay ngayong gabi mismo. Nanigas si Sofia. Ngayong gabi ay ang nakatakdang pagbabalik ni Doña Luz Viminda mula sa kanyang kunwari ay retreat. At si Miguel naman ay nangakong magluluto ng hapunan para sa kanila. Ang pagdadala ng isang buyer sa loob ng mansyon habang nandoon ang dalawa ay tila isang pagpapakamatay. Sige, ituloy natin. Matapang na sagot ni Sofia. Ang kanyang puso ay kumakaba, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matigas pa sa semento. Gawan mo ng paraan na magmukha silang mga interior designers na kinuha ko para sa renovation. Siguraduhin mong walang maghihinala. Nang gabing iyon, habang ang ulan ay malakas na bumubuhos at humahampas sa mga bintana ng mansyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa kanilang driveway. Mula sa bintana ng kanyang kwarto, pinanood ni Sofia ang paglabas ng mga taong bibili ng kanyang mga alaala. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay nang makita niya ang isang pamilyar na mukha na kasama ng buyer, isang taong huling nakita niya sa isang tagpong hindi niya malilimutan. Sino ang taong kasama ng buyer na tila ba may sariling agenda sa pagpasok sa buhay ni Sofia? At paano itatago ni Sofia ang katotohanan sa harap ni Miguel at ng kanyang biyenan na anumang sandali ay pwedeng bumaba mula sa ikalawang palapag? Ma'am Sofia, alam ko po ang lahat. Alam ko ang ginagawa ni Sir Miguel at ng matandang yan. Ang bulong na yon ni Yaya Rosa, na halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng malakas na ulan, ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Sofia. Nakatayo sila sa madilim na sulok ng hallway, malayo sa liwanag ng sala, kung saan abala si Miguel sa pag-aayos ng mesa. Ang mga kamay ni Yaya Rosa, na kulubot na dahil sa ilang dekadang pagsisilbi, ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Sofia. Yaya! Tanging naisagot ni Sofia. Ang kanyang lalamunan ay tila tinikla ng tuyong abo. Sa loob ng maraming taon, si Yaya Rosa ang naging pangalawang ina niya. Ang tanging saksi sa lahat ng kanyang paghihirap at tagumpay. Mula sa kusina, maririnig ang masayang pagsipol ni Miguel habang inihahanda ang paborito nilang sinigang. Ang bango ng asim ng sampalok ay humahalimuyak sa buong bahay, isang amoy na dati ay nagbibigay kay Sofia ng pakiramdam ng seguridad at tahanan. Ngunit ngayon, ang bawat hininga niya ng amoy na yon ay tila nagpapaalala sa kanya ng lason na dahan-dahang pumapatay sa kanilang pagsasama. Ang kabalintunaan ng isang masayang hapunan sa gitna ng isang gumuguhong mundo ay sapat na para masuka si Sofia. Huwag kayong matakot, ma'am. Hindi ko po kayo pababayaan. Patuloy ni Yaya Rosa, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at luha. Nakita ko po sila. Nakita ko si Sir Miguel na may kasamang ibang babae sa Makati noong nakaraang buwan. At ang Donya, naririnig ko po ang mga tawag niya sa babaeng iyon. Tinatawag niyang manugang ang ahas na yon. Naramdaman ni Sofia ang isang malamig na panginginig na dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang katotohanang alam na rin ng mga katulong ang kanyang kahihiyan ay tila isang huling sampal sa kanyang dangal. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, naramdaman niya ang isang mainit na bugso ng pasasalamat. Sa mundong puno ng mga traidor, may isa pang pusong handang tumabi sa kanya sa gitna ng laban. Mayroon po akong gustong ipakita sa inyo.
Huling bulong ni Yaya Rosa bago mabilis na kumalas ng marinig ang yabag ng mga paa ni Miguel na papalapit sa kanila. Hon? Yaya? Bakit nandyan kayo sa dilim? Handa na ang pagkain. Tawag ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng sigla. Pilit nang ngumiti si Sofia, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Papunta na kami, Miguel. May tiningnan lang kaming kailangang ayusin sa kisame dahil sa lakas ng ulan. Sa buong oras ng hapunan, hindi makakain ng maayos si Sofia. Ang bawat subo ng pagkain ay tila isang bato na bumabara sa kanyang lalamunan. Pinanood niya si Yaya Rosa na tahimik na nagsisilbi sa likuran ni Miguel. May isang sandali na nagtama ang kanilang mga paningin at doon, sa isang mabilis na sulyap, naramdaman ni Sofia ang isang lihim na alyansang nabuo. Isang alyansang mas matibay pa sa anumang kontrata. Nang makatulog na si Miguel, dahan-dahang lumabas si Sofia ng silid at nagtungo sa maliit na kwarto ni Yaya Rosa sa likod ng kusina. Ang silid ay amoy matandang kahoy at polvo, isang lugar na naging kanlungan ni Sofia noong mga panahong sobrang bigat ng trabaho niya sa opisina. Walang imik na iniabot ni Yaya Rosa ang isang lumang USB drive na nakatago sa loob ng isang medyas. Diyan niyo po makikita ang lahat, ma'am. Isang gabi, nung nalasing si Sir Miguel at naiwan ang kanyang computer na bukas, sinubukan kong kopyahin ang mga files na mukhang mahalaga. Hindi ko po alam kung paano gamitin ang mga yan, pero alam ko pong kailangan nyo ito. Nanginginig ang mga daliri ni Sofia habang tinatanggap ang maliit na bagay na iyon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Sa loob ng USB na ito, maaaring naroon ang huling piraso ng puzzle na magpapabagsak sa imperyo ng kasinungalingan ni Miguel. Dahan-dahan silang nagyakap, isang yakap ng dalawang babaeng pinagbuklod ng katotohanan at sakit. Ngunit sa gitna ng kanilang madamdaming sandali, isang matalim na tunog ng pagpihit ng pinto ang bumasag sa katahimikan. Ang liwanag mula sa hallway ay pumasok sa loob ng maliit na silid at doon, sa pintuan, nakatayo si Doña Luz Biminda. Ang kanyang mukha ay balot ng anino, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at hinala. Ang kanyang tingin ay agad na dumapo sa kamay ni Sofia na mahigpit na nakahawak sa USB drive. Anong ginagawa ninyong dalawa rito sa dilim? Ang boses ng matanda ay tila isang matalim na latigo. At ano ang hawak mong yan, Sofia? Bakit parang may itinatago kayong dalawa sa akin? Ang hangin sa loob ng maliit na kwarto ay tila naging yelo. Napako si Sofia sa kanyang kinatatayuan habang ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib sa takot na mabulilyaso ang lahat sa isang iglap. Anong drama ito? Bakit parang may lihim kayong pinag-uusapan ng matandang katulong na ito? Sa gitna ng gabi, ang boses ni Doña Luz Biminda ay tila isang matalim na kutsilyo na pilit na bumabaon sa katahimikan ng maliit na silid ni Yaya Rosa. Ang kanyang mga mata na naniningkit sa hinala ay hindi maalis sa nakakuyom na kamay ni Sofia. Nararamdaman ni Sofia ang mabilis na pag-agos ng kaba sa kanyang mga ugat. Ngunit mabilis niyang idinikit ang kanyang mga daliri sa loob ng bulsa ng kanyang suot na robe. Dahan-dahang isinisilid doon ang USB drive na ibinigay ni Yaya Rosa. Ma, wala po kaming lihim. Masama lang ang pakiramdam ni Yaya Rosa. Pinuntahan ko lang siya para tingnan kung nakainom na siya ng gamot. Mahinahong sagot ni Sofia, bagamat ang kanyang boses ay tila isang manipis na yelo na anumang oras ay pwedeng mabasag. Tumingin si Doña Luz Biminda kay Yaya Rosa na ngayon ay nakayuko at nanginginig ang mga balikat. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa mga labi ng matanda. Gamot? O baka naman kung ano-anong kasinungalingan ang ipinapasok ng matandang ito sa isip mo? Alam mo, Sofia, ang mga katulong ay parang mga anay. Kapag pinabayaan mo, unti-unti nilang sisirain ang pundasyon ng tahanan mo. Huwag kang masyadong magtitiwala
Sa mga taong wala namang dugong asul, ang bawat salita ni Doña Luz Viminda ay tila isang sampal sa mukha ni Sofia. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na ang tunay na anay ay ang biyenan niyang ninanakawan siya, ngunit nanatili siyang tahimik. Salamat sa paalala, Ma, pero alam ko ang ginagawa ko. Mabuting bumalik na kayo sa kwarto niyo at magpahinga. Maaga pa ang lakad niyo bukas, di ba? Nang makaalis ang matanda, huminga ng malalim si Sofia. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, sa halip na dumiretso sa kanyang sariling opisina, nagtungo siya sa kumpanya ni Miguel. Gusto niyang makita ang katotohanan nang walang anumang filter. Gusto niyang maramdaman ang hapdi ng bawat piraso ng ebidensya bago niya tuluyang sunugin ang lahat. Pagpasok niya sa lobby, ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang countdown para sa isang pagsabog. Hindi siya nagpasabi sa kanyang asawa. Habang papalapit siya sa opisina ni Miguel, nakita niya sa pamamagitan ng glass wall ang isang eksenang tila ba isang punyal na itinusok sa kanyang puso. Doon, sa loob ng silid na pinunduhan ng kanyang mga investments, nakaupo si Amara sa ibabaw ng lamesa ni Miguel. Ang kanilang mga tawa ay tila isang nakakarinding himig sa pandinig ni Sofia. Nakita niya kung paano haplusin ni Miguel ang pisngi ng babae, isang haplos na dati ay sa kanya lamang ibinibigay. Ang pag-ibig na akala niya ay sagrado ay tila naging isang riles ng tren na dinaanan ng isang malakas at walang awang makina. Miguel, paano kung malaman niya? Maririnig ang boses ni Amara mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang boses nito ay puno ng kayabangan. Tila isang batang nakakuha ng isang mamahaling laruan. Hindi niya malalaman. Masyadong kampante si Sofia sa katalinuhan niya. Akala niya, kontrolado niya ang lahat ng pera. Pero hindi niya alam na unti-unti na nating nililimas ang lahat ng pangarap niya. Sagot ni Miguel. Kasunod ang isang halik, na tila ba isang lason sa paningin ni Sofia. Hindi na nakapaghintay si Sofia. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Ang ingay ng pagbukas ng pinto ay sapat na para mapatalon ang dalawa. Ang gulat sa mukha ni Miguel ay tila isang sining ng pagkahiya. Habang si Amara naman ay mabilis na tumayo at nag-ayos ng kanyang suot, bagamat ang kanyang mga mata ay nananatiling matapang. Sofia! Anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Miguel. Ang kanyang mukha ay namutla. Tila isang taong nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. May kinalimutan lang akong dokumento, Miguel. Mukhang naabala ko yata ang importanteng meeting ninyo ni Miss Lopez. Malamig na sabi ni Sofia. Ang kanyang titig ay tila isang laser na sumisipat sa bawat bahagi ng pagkatao ni Amara. Sa halip na matakot, lumapit si Amara kay Sofia. Ang bango ng kanyang pabango ay tila isang hamon sa ilong ng asawa. Actually, Ma'am Sofia, tapos na kami. Pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa future. Isang future na mukhang hindi ka nakasama. Nang dumaan si Amara sa tabi ni Sofia para lumabas, huminto ito sandali at bumulong sa kanyang tainga. Isang bulong na tila isang huling banta ng kamatayan. Huwag ka nang lumaban, Sofia. Ang mansyong tinitirhan mo ngayon, sa akin na yon, sa susunod na buwan. At ang asawa mo, matagal na siyang akin. Ang mga salitang iyon ay tila isang huling pako sa krus na pinapasa ni Sofia. Habang tinitingnan niya si Miguel na hindi man lang makatingin ng diretso sa kanya, naramdaman ni Sofia ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi na ito sakit, hindi na ito luha. Ito ay isang malamig at matigas na desisyon. Paano magagawa ni Sofia na manatiling kalmado sa harap ng ganitong kabastusan? At anong plano ang sisimulan niya matapos marinig ang direktang banta mula sa babaeng nagnakaw ng kanyang buhay? Ang mga hakbang ni Sofia palabas ng opisina ni Miguel ay tila mga tunog ng isang martilyo na nagpapakong isa-isa sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa malamig na semento ng parking lot ay tila nagsasabing, "Tapos na,
Tapos na ang pagiging martir. Habang nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan, hindi niya nagawang paandarin ang makina. Nakatitig lang siya sa manibela. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang puot na tila gustong sumabog mula sa kanyang dibdib. Gusto niyo ng mansyon? Ibibigay ko sa inyo ang mansyong yon. Pero sisiguraduhin kong ang loob niyon ay puno ng abo. Bulong niya sa sarili. Ang boses niya ay gumaralgal, tila isang sugatang leon na nagtitipon ng lakas para sa huling pagsugod. Dinampot niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Attorney, ituloy natin ang plano. I-finalize na ang benta ng mansyon sa Forbes Park. Ngayon din. At ang special power of attorney na pinirmahan ni Miguel, gamitin natin iyon para ilipat ang lahat ng stocks at natitirang pera sa trust fund na itinayo ko para kay Yaya Rosa at sa charity. Huwag kayong mag-iiwan kahit isang sentimo na pwedeng mahawakan ng asawa ko o ng pamilya niya. Nang makauwi siya sa mansyon, sinalubong siya ni Doña Luz Biminda na may suot na mapanuyang ng ngiti. Alam ni Sofia na malamang ay nakatawag na si Amara sa matanda para ibalitang natalo na si Sofia sa opisina. Ang biyenan niya ay prenteng nakaupo sa sala, tila isang reyna na naghihintay ng pagluhod ng kanyang alipin. Oh, Sofia, bakit tila namumutla ka? Sabi ko naman sa'yo, ang labis na pagtatrabaho ay hindi maganda sa kalusugan. Baka sa huli, hindi mo na mapakinabangan ang lahat ng perang pinaghirapan mo. Wika ng matanda, ang boses ay puno ng nakatagong kahulugan ng kamatayan. Pilit na nagpakawala ng isang hikbi si Sophie. Nagpanggap siyang mahina, tila isang talunang asawa na nawalan na ng pag-asa. Tama po kayo. Pagod na ako. Siguro nga kailangan ko nang magpahinga. Iniisip ko tuloy, baka mas mabuting ibigay ko na lang ang pamamahala ng mga ari-arian kay Miguel para wala na akong iisipin. Nakita ni Sofia ang kislap ng tagumpay sa mga mata ng kanyang biyenan. Nahulog ang matanda sa kanyang bitag. Ang kasakiman nito ang naging pinakamalaking kahinaan nito. Mabuti naman at natauhan ka na anak. Iyan ang tamang gawin ng isang masunuring asawa. Sabi ni Doña Luz Biminda habang dahan-dahang lumalapit at humahawak sa balikat ni Sofia. Ang haplos na yon ay tila isang ahas na pumupulupot sa kanyang leeg. Pero bago yon, Ma, may isang huling papel na kailangan nating ayusin para sa inheritance tax. Sabi ni Sofia habang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang bag. Dahil sa inyo nakapangalan ng ilang investments, kailangan nyo ring pumirma rito para hindi tayo habulin ng gobyerno. It's a protection for your future wealth, Ma. Hindi na nagtanong pa ang matanda. Sa harap ng pangakong future wealth, mabilis nitong itinusok ang pluma sa papel. Hindi nito alam na ang pinirmahan nito ay hindi tungkol sa buwis, kundi isang dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng utang sa sugal ni Paulo at ang mga ilegal na transaksyong ginawa nila sa account ni Sofia ay personal na pananagutan ni Doña Luz Biminda. Sa isang pirma, inilipat ni Sofia ang lahat ng legal na pasanin sa balikat ng matanda. Nang gabi ring iyon, habang mahimbing na natutulog ang lahat, pumasok si Sofia sa kanyang study room at isinalpak ang USB drive na ibinigay ni Yaya Rosa. Ang bawat file na bumubukas sa screen ay tila isang bagong pahina ng kataksilan. Doon niya nakita ang mga email ni Miguel sa isang offshore broker. Nagpaplano kung paano lilinisin ang insurance payout sa oras na mamatay si Sofia. Mayroon pang mga larawan ng mga pekeng dokumentong medikal na nagsasabing may sakit sa puso si Sofia. Isang paghahanda para magmukhang natural ang kanyang pagpanaw. Ang kanyang puso ay tila naging yelo. Ang lalaking katabi niya sa pagtulog ay hindi lang magnanakaw. Siya ay isang mamamatay tao sa puso at isipan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang alerto mula sa bangko. Isang malaking transaksyon ang kasalukuyang nangyayari sa kanilang joint account. Isang transaksyong hindi niya iniutos.
May ibang taong sumusubok na ubusin ang pera bago pa niya ito mailipat ng buo. Miguel? Bulong ni Sofia. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng silid. Ngunit pagbukas niya ng pinto, nakatayo sa harap niya si Miguel. Ang asawa niya ay hindi na ang maamong lalaking kilala niya. Ang mukha nito ay madilim at sa kanyang kamay ay hawak niya ang sariling telepono na nagpapakita ng parehong alerto mula sa bangko. Sofia, anong ginagawa mo sa mga accounts natin? Bakit nawawala ang pera? Ang boses ni Miguel ay tila isang ugong ng paparating na bagyo. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang ginagawa mo? Ang tensyon sa pagitan nila ay tila isang kuryenteng handang pumatay. Paano lulusot si Sofia ngayong alam na ni Miguel ang kanyang paggalaw sa pera? At sino ang taong nasa likod ng transaksyong umuubos sa kanilang account kung hindi ito si Sofia? Akala mo ba ay hindi ko mapapansin? Sofia, anong ginagawa mo sa mga pera natin? Bakit parang sinusubukan mong ubusin ang lahat bago pa man ako makakilos? Ang boses ni Miguel ay tila isang ugong ng paparating na bagyo sa loob ng madilim na pasilyo ng mansyon. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng mga pangako ng pag-ibig, ngayon ay balot ng puot at kasakiman. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang telepono. Ang liwanag nito ay tumatama sa kanyang mga nanlilisik na mata. Ramdam ni Sofia ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang bilanggo na gustong tumakas sa kanyang dibdib. Ang lamig ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila dahan-dahang umaakyat sa kanyang buong katawan. Ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Miguel, hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagkaroon lang siguro ng problema sa system ng bangko dahil sa laki ng mga transaksyong ginagawa natin para sa bagong investment. Mahinahong sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na hibla ng sutla. Matibay ngunit halatang may pinoprotektahan. Dahan-dahang lumapit si Miguel. Ang bawat yabag ng kanyang paa ay tila isang babala ng panganib. Huwag mo akong gagawing bata, Sofia. Alam ko kung paano ka mag-isip. Nakita ko ang mga alerto. May nagtatangkang mag-transfer ng 10 milyong piso sa isang account na hindi ko kilala. Ikaw lang ang may access sa account na yon, bukod sa akin. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, muling umilaw ang telepono ni Sofia sa ibabaw ng lamesa. Isang panibagong alerto ang lumitaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang si Sofia ang nagulat. Pati si Miguel ay napako ang tingin sa screen. Ang 10 milyong piso ay hindi napunta sa account ni Sofia. Ito ay nailipat sa isang account na may pangalang P. Villarama, ang kapatid ni Miguel na si Paulo. Si Paulo? Bulong ni Miguel. Ang kanyang galit ay panandaliang napalitan ng pagkalito. Bakit? Bakit kay Paulo mapupunta ang pera? Iyan ba ang itinatago niyo sa akin, Miguel? Balik na tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ngayon ay puno na ng pekeng, hinanakit at tunay na puot. Habang ako ay nagtatrabaho ng husto, ang pamilya mo naman ay dahan-dahang nililimas ang pangarap natin? Iyan ba ang dahilan kung bakit pinapirma niyo ako sa mga dokumentong yon? Bago pa man makasagot si Miguel, bumukas ang pinto ng silid ni Doña Luz Viminda. Ang matanda ay nakatayo doon. Balot ng kanyang mamahaling robe, ang muka ay puno ng pagkukunwari. Ano ang ingay na ito? Miguel, Sofia, bakit kayo nag-aaway sa gitna ng gabi? Sofia, anak, huwag mong pagbintangan ng pamilya namin. Alam mo naman ang sakripisyong ginawa namin para tanggapin ka sa pamilyang ito noong wala ka pa kahit anong pangalan. Ang utang na loob card ay muling inilabas. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa pasensya ni Sofia. Nakita ni Sofia ang pagbabago sa ekspresyon ni Miguel. Mula sa pagiging agresibo, naging mabilis itong bumalik sa pagiging sunod-sunuran sa kanyang ina. Mama, may nawawalang pera sa account at kay Paulo napunta. Sumbong ni Miguel. Baka naman nagkamali lang ang bangko
O baka si Sofia ang gumawa niyan para pag-awayin tayong mag-iina? Mabilis na sagot ni Doña Luz Viminda. Ang kanyang titig kay Sofia ay tila isang babala na wag nang magsalita pa. Sa mga sandaling iyon, napansin ni Sofia ang isang maliit na detalye. Ang kanyang asawa ay suot pa rin ang singsing na ibinigay niya noong kanilang kasal. Isang simbolo ng katapatan na ngayon ay tila isang malaking insulto. Hinawakan ni Sofia ang gilid ng kanyang lamesang gawa sa mahogany. Dinarama ang tigas at lamig niyon upang pigilan ang kanyang sarili sa pag-iyak. Ang pagtatraidor ng pamilyang ito ay tila walang katapusan. Sige, kung yan ang gusto ninyong paniwalaan, sabi ni Sofia habang dahan-dahang tumatalikod. Pero bukas, kakausapin ko ang manager ng bangko. At kapag napatunayan kong may pagnanakaw na nangyari, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ang kung sino man ang may gawa nito, kahit pamilya pa sila. Nakita ni Sofia ang panandaliang takot sa mga mata ni Doña Luz Viminda. Alam ni Sofia na ang matanda ang may gawa niyon. Ginamit nito ang access ni Miguel para bayaran ang mga utang ni Paulo bago pa man makuha ni Sofia ang lahat. Ang kasakiman nila ang unti-unting sumisira sa sarili nilang plano. Nang makabalik si Sofia sa kanyang study room, mabilis niyang binuksan ang kanyang laptop. Ang USB drive ni Yaya Rosa ay nandoon pa rin. Isang file ang nakakuha ng kanyang atensyon, isang email mula sa buyer ng bahay. Ngunit ang pangalan ng buyer ay hindi isang estranghero. Ang pangalan ay Elena Santillan, ang pangalan ng kanyang sariling ina na akala niya ay matagal nang wala. Ang kanyang mundo ay tila muling nyanig. Sino ba talaga ang Elena Santillan na ito? Bakit ito ang bibili ng mansyon? At paano ito konektado sa lihim na itinatago ni Miguel tungkol sa kanyang nakaraan? Habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa bintana, tila bawat patak niyon ay nagdadala ng isang bagong lihim. Ang gabi ay hindi pa tapos, at ang laban para sa kanyang buhay at dangal ay nagsisimula pa lamang maging mas madugo. Ang pangalang Elena Santillan ay tila isang malamig na bulong mula sa libingan na humahaplos sa batok ni Sofia. Habang nakatitig siya sa screen ng kanyang laptop, ang bawat letra ng pangalang iyon ay tila nagiging mga buhay na uod na kumakain sa kanyang katahimikan. Elena Santillan, ang kanyang ina, ang babaeng ayon sa kwento ni Miguel at ng kanyang biyenan ay matagal nang pumanaw dahil sa isang aksidente noong siya ay nagsisimula pa lamang sa kanyang karera. Nanginginig ang mga daliri ni Sofia habang hinahaplos ang screen. Imposible. Bulong niya sa hangin. Ang tanging tunog sa loob ng kanyang madilim na study room ay ang mabigat niyang paghinga at ang tik-tak ng orasan sa dingding na tila isang countdown para sa kanyang katinuan. Kung ang kanyang ina ay buhay, ibig sabihin ay 10 taon siyang nabuhay sa loob ng isang higanteng kasinungalingan na binuo ni Miguel. Nabalik lamang siya sa realidad nang makarinig siya ng malakas na kalabog mula sa ibaba. Ang boses ni Miguel at ni Doña Luz Viminda ay muling nagtatagisan, tila mga asong nag-aagawan sa isang buto. Mama, paano mo nagawang ibigay kay Paulo ang 10 milyong piso na yon? Alam mong kailangan ko ang perang iyon para sa investment namin ni Amara. Ang sigaw ni Miguel ay tila isang matalim na palaso na tumagos hanggang sa itaas. At ano ang gusto mo, Miguel? Hayaan kong mabulok sa kulungan ng kapatid mo dahil sa utang sa sugal. Mas mahalaga ba ang babaeng yan kaysa sa sarili mong dugo? Ang sagot ni Doña Luz Viminda ay puno ng puot at kawalan ng pagsisisi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia habang nakikinig sa kanilang pag-aaway. Ang kasakiman ay tila isang laso na dahan-dahang sumisira sa kanilang alyansa. Habang ang dalawa ay abala sa pag-aagawan ng perang, akala nila ay kanila pa. Si Sofia naman ay abala sa pagpitas ng mga huling bunga ng kanyang tagumpay. Kinabukasan, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw sa Makati, nagtagpo si Sofia at ang kanyang real estate broker
sa isang eksklusibong restaurant. Ang bawat kilos ni Sofia ay puno ng dignidad. Tila ba hindi siya ang babaeng muntik ng gumuho ang mundo kagabi? Ma'am Sofia, narito na po ang final deed of sale. Ang buyer, si Mrs. Elena Santillan, ay nagbayad na ng kabuuang 50 milyong piso sa pamamagitan ng isang manager's check. Ang pera ay kasalukuyan ng idinedeposito sa inyong bagong trust fund. Wika ng broker habang inilalapag ang mga dokumento. Gusto kong makita ang buyer, matigas na sabi ni Sofia. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Nasaan siya? Pasensya na po, ma'am, pero ayaw po niyang magpakita ng personal. Kinatawan lamang po niya ang pumirma sa lahat ng papel. Ang bilin lang po niya, ibigay ito sa inyo. Sagot ng broker habang iniabot ang isang maliit, luma at kupas na sobreng kulay asul. Nang hawakan ni Sofia ang sobre, naramdaman niya ang isang pamilyar na bango, amoy ng sampagwita at lumang polvo. Ang bango ng kanyang kabataan. Sa loob ng sobre ay may isang maikling sulat na nakasulat sa isang magandang sulat kamay. Sofia, ang mga ibon ay kailangang bumalik sa kanilang pugad bago tuluyang dumating ang unos. Ang mansyong ito ay hindi kailanman naging tahanan. Ito ay isang gintong kulungan. Palayain mo ang iyong sarili. Nanlabo ang paningin ni Sofia dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang sulat na ito, ang paraan ng pagtawag sa kanya, ito ang kanyang ina. Ngunit bakit ngayon lang? Bakit matapos ang 10 taon ng pananahimik? Isang malakas na pagtunog ng kanyang telepono ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Isang tawag mula kay Miguel. Sofia, nasaan ka? Bakit may mga taong dumating dito sa bahay at nagsasabing kailangan na nating umalis? Anong kalokohan ito? Nakalak ang lahat ng accounts ko. Sofia, sagutin mo ako. Ang boses ni Miguel ay puno ng desperasyon at galit. Tila isang hayop na nasasaktan. Dahan-dahang tumayo si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Miguel, huwag kang sumigaw. Sabi ko sa iyo, di ba? Kailangan nating mag-liquidate para sa growth. Iyon na yon. Ang mansyon, naibenta ko na. At ang pera, huwag kang mag-alala. Ligtas na ligtas iyon. Sa kamay ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Anong sinasabi mo? Wala kang karapatan. Papatayin kita, Sofia. Papatayin kita. Hiyaw ni Miguel bago tuluyang maputol ang linya. Napatitig si Sofia sa malayo. Ang kanyang paghihiganti ay tila isang malamig na ulam na ngayon ay handa na niyang pagsaluhan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang pangamba ang bumabalot sa kanya. Kung buhay ang kanyang ina, ano ang tunay na dahilan kung bakit ito nagtago? At anong madilim na sikreto ang itinatago ni Miguel na kailangang magbayad ng 50 milyong piso ang kanyang ina para lamang iligtas siya? Habang ang bawat sentimo ng 50 milyong piso ay dahan-dahang pumapasok sa kanyang account, naramdaman ni Sofia na ang tunay na laban ay hindi pa natatapos. Ang pagtataksil ni Miguel ay simula pa lamang ng isang mas malaking katotohanan na handang bumura sa lahat ng kanyang nakaraan. Ang bawat yabag ng sapatos ni Sofia sa loob ng malawak na mansyon ay lumilikha ng isang malungkot na alingaw-ngaw. Tila ba ang mismong mga dingding ay tumatangis sa pag-alis ng tunay nitong may-ari. Ang bahay na ito, na dati ay puno ng mga mamahaling dekorasyon at mga peking ng ngiti, ngayon ay tila isang malaking kalansay na lamang. Karamihan sa mga gamit ay naipadala na sa warehouse at ang natitira na lamang ay ang mga alaala ng 10 taon na binuo sa ibabaw ng buhangin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng kanilang master bedroom. Ang amoy ng pabango ni Miguel ay nanatili pa rin sa hangin. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila amoy ng isang pagkabulok. Lumapit siya sa kanilang malaking kama at kinuha ang huling maleta na nakalagay doon.
Sa ibabaw ng nightstand, nakita niya ang kanilang wedding photo. Isang larawan ng 2 taong akala ay magsasama habang buhay. Kinuha ni Sofia ang frame. Hinaplos niya ang mukha ng batang Sofia sa larawan, ang babaeng puno ng pag-asa at walang kamuwang-muwang sa kalupitan ng mundo. Sa isang biglang galaw, dahan-dahan niyang binitiwan ng frame. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin, nang tumama ito sa sahig, ay tila ang tunog ng huling hibla ng kanyang pagmamahal na tuluyan ng naputol. Hindi niya ito pinulot. Iniwan niya ang mga piraso ng salamin na nakakalat, tila mga anino ng kanyang durog na puso. Ma'am Sofia, handa na po ang lahat. Naipadala ko na po ang mga huling bagahe ni Yaya Rosa sa bagong apartment na tinuluyan niya. Ang boses ng kanyang driver ay puno ng paggalang at lungkot. Salamat, Mang Jose. Mauna ka na sa sasakyan. May huli lang akong titingnan. Mahinahong sagot ni Sofia. Naglakad siya patungo sa kusina, kung saan nakita niya si Yaya Rosa na nagpupunas ng kanyang mga mata gamit ang dulo ng kanyang apron. Ang matanda ay tila ayaw pang umalis sa lugar na naging saksi sa kanyang katapatan. Yaya, huwag na kayong umiyak. Tapos na ang paghihirap natin dito. Sa bagong lugar, wala nang sisigaw sa inyo. Wala nang magnanakaw ng dignidad nyo. Pangako ni Sofia habang niyayakap ang matanda. Ramdam niya ang panginginig ng mga balikat ni Yaya Rosa. Isang panginginig na dulot ng takot sa hinaharap, ngunit may kasamang ginhawa. Isang malakas na ugong ng sasakyan ang biglang bumasag sa katahimikan ng labas. Ang mga headlight ay tumama sa mga bintana, tila mga nanunuring mata ng isang halimaw. Napako si Sofia sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay tila gustong tumalon sa kanyang lalamunan. Hindi ito ang schedule ng pagdating ni Miguel. Sabi nito ay bukas pa ang balik nito mula sa isang biglaang out-of-town meeting kasama si Amara. Nandyan na siya, bulong ni Yaya Rosa. Ang boses ay puno ng takot. Mabilis na itinulak ni Sofia si Yaya Rosa patungo sa pintuan sa likod. Yaya, dumaan na kayo sa servant's entrance. Sumama na kayo kay Mang Jose. Huwag kayong lilingon. Magkita na lang tayo sa safe house. Nang masiguro niyang nakaalis na ang matanda, huminga ng malalim si Sofia. Inayos niya ang kanyang buhok at tumayo ng tuwid sa gitna ng sala. Sa tapat mismo ng malaking chandelier na hindi na nakasindi. Ang dilim ay naging kanyang kakampi. Narinig niya ang marahas na pagpihit ng doorknob. Ang pinto ay bumukas nang may malakas na puwersa, humampas sa dingding at lumikha ng isang nakakarinding tunog. Pumasok si Miguel. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang polo ay may mga mantsa ng pawis, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Sumunod sa kanya si Doña Luz Viminda na tila ba isang lantang gulay. Ang mukha ay putlang-putla habang hawak ang kanyang dibdib. Sofia! Anong ibig sabihin nito? Bakit nawawala ang mga gamit? Bakit nakapadlock ang gate at may mga taong nagsasabing hindi na tayo pwedeng pumasok dito bukas? Hiyaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Dahan-dahang lumakad si Sofia patungo sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang kanyang mukha ay tila isang anghel ng kamatayan. Maganda, ngunit walang bakas ng awa. Hindi niyo ba nabalitaan, Miguel? Ma, ang bahay na ito ay may bago ng may-ari. At ayon sa kontrata, ang oras ng inyong pananatili ay natapos na. 10 minuto na ang nakakalipas. Malamig na sabi ni Sofia. Wala kang karapatan. Pirma ko ang kailangan sa benta ng bahay na ito. Ididimanda kita. Mabubulok ka sa kulungan, Sofia. Sigaw ni Miguel habang sumusugod papalapit sa kanya. Ngunit bago pa man niya mahawakan si Sofia, itinaas ni Sofia ang isang makapal na folder. Ang Special Power of Attorney, Miguel, ang pinirmahan mo nung 1 linggo habang iniisip mo ang perang ibibigay mo kay Amara. Iyon ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang burahin ka sa buhay ko ng legal. Nanigas si Miguel. Ang kanyang mga kamay ay
dahan-dahang bumagsak sa kanyang gilid. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang grupo ng mga lalaking nakauniforme ng Blue Guards ang pumasok sa loob ng mansyon, bit-bit ang mga eviction notice. "Sir, kailangan niyo na pong lumabas ng maayos o kailangan namin kayong pilitin," wika ng pinuno ng mga gwardya. Habang hinihila palabas si Miguel at ang kanyang ina na ngayon ay nagsisimula ng mag-hysterical, lumingon si Miguel kay Sofia, isang huling tingin na puno ng pagsisisi at puot. "Hindi pa tayo tapos sa Sofia, hindi pa tayo tapos." Ngunit ang hindi alam ni Miguel, habang siya ay itinatapon sa labas ng sarili niyang pangarap, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Isang babaeng nakasuot ng itim na belo ang dahan-dahang bumaba mula sa sasakyan. Nang makita ni Sofia ang babae, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bango ng sampagita ay muling humahalimuyak sa hangin, mas malakas kaysa sa dati. Ang babaeng bumili ng mansyon, ang babaeng tinawag niyang ina, ay nakatayo na ngayon sa harap niya sa gitna ng dilim. Sino ba talaga ang babaeng ito na nagtago sa loob ng 10 taon? At anong huling katotohanan ang sasabog ngayong magkaharap na silang dalawa sa harap ng naghihingalong mansyon? Ang amoy ng sampagita ay tila isang imbisible na kamay na humahaplos sa puso ni Sofia. Hinihila siya pabalik sa mga panahong wala pang bahid ng pagtataksilang kanyang mundo. Sa gitna ng dilim at ng malamig na bugso ng hangin, ang babaeng nakabelo ay dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang nito ay tila may dalang bigat ng 10 taong pananahimik. Nang tumigil ang babae sa tapat ni Sofia, ang katahimikan sa paligid ay naging bingi. Ang mga gwardiya na kanina ay marahas na hinihila. Si Miguel ay tila napatigil din. Nararamdaman ang kakaibang aura ng taong kapakarating lang. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang mga kamay na kulubot, ngunit may bakas pa rin ng kinang ng mga alahas na dati ay suot ng isang reyna. Inalis niya ang itim na belo na tumatakip sa kanyang mukha. "Nay." Ang salitang iyon ay tila isang munting pangarap na sa wakas ay nabigkas ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na kristal na naghihintay na mabasag. Ang mukha ni Elena Santillan ay lumatang sa ilalim ng liwanag ng mga poste ng ilaw. Mas matanda na siya, may mga guhit na ng pait at pagtitiis sa paligid ng kanyang mga mata. Ngunit ang pagmamahal na nandoon ay hindi kailanman nagbago. "Sofia, aking anak." Ang boses ni Elena ay tila isang malambot na kumpas ng biolin, puno ng pangungulila at pait. "Elena, paanong patay ka na? Nakita namin ang labi mo. Pinalabas naming na aksidente ka." Ang hiyaw ni Doña Luz Viminda ay tila isang pag-amin sa isang madilim na krimen. Ang matanda ay tila nakakita ng isang multo. Ang kanyang tuhod ay nanginig hanggang sa tuluyan siyang mapaluhod sa malamig na semento. Lumingon si Elena sa kanyang biyenan. Ang kanyang titig ay tila isang malamig na talim. "Ang inakala ninyong pagkamatay ko ang naging tanging paraan para mabuhay ako at mabantayan ang anak ko mula sa malayo. Akala niyo ba ay hindi ko alam ang ginawa ninyo sa asawa ko? Akala niyo ba ay hindi ko alam na ang lahat ng yaman na tinatamasa ninyo ngayon ay galing sa dugot pawis ng pamilya ko na ninakaw ninyo?" Nanigas si Miguel sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng galit. Ngayon ay balot ng matinding takot. Kaya ba ang buyer ng bahay? "Oo, Miguel." Putol ni Sofia habang lumalapit sa kanyang ina at humahawak sa malamig na palad nito. Ang pakiramdam ng balat ng kanyang ina ay tila isang patunay na hindi siya nananaginip. "Ang pera na akala nyo ay kukunin nyo sa insurance ko. Ang pera na ninakaw nyo sa mga accounts ko. Lahat ng yon ay bumalik sa pinagmulan. Ang mansyong ito ay binili ng aking ina gamit ang yaman na pilit ninyong itinago sa amin sa loob ng 10 taon."
Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpabagsak sa huling pag-asa ni Miguel. Ang bawat kasinungalingan na binuo nila ni Doña Luz Viminda ay tila mga domino na isa-isang natumba. Ang 10 taon na panlilinlang nila kay Sofia, na ulila na ito, na wala na itong kakampi, ay natapos sa isang iglap. Hindi ito maari. Amin ang bahay na ito. May karapatan ako. Sigaw ni Miguel, pilit na kumakawala sa mga gwardiya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang mga gwardiya ang humarang sa kanya. Isang puting sasakyan ng mga pulis ang dahan-dahang huminto sa likod ng sasakyan ni Elena. Ang asul at pulang ilaw nito ay tumama sa mga mukha ng mga traidor. Tila isang babala ng paparating na karma. Mr. Miguel Villarama, Mrs. Luz Viminda Villarama. Isang opisyal ang bumaba mula sa sasakyan, bitbit ang isang warrant of arrest. Inaaresto namin kayo sa kasong falsification of public documents, insurance fraud, at attempted embezzlement. Mayroon din kaming ebidensya ng inyong pakikipagsabwatan para sa isang sadyang kapansanan ng inyong asawa. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni Miguel ay tila ang pinakamasarap na himig na narinig ni Sofia sa buong buhay niya. Ang kalansing ng bakal ay tila hudyat ng kanyang kalayaan. Habang hinihila ang mag-ina patungo sa sasakyan ng pulis, lumingon si Miguel kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi para sa pagsisisi, kundi para sa kanyang sariling pagkatalo. Sofia, patawarin mo ako. Mahal kita, Sofia. Hindi sumagot si Sofia. Tumingin lamang siya sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip. Ang salitang mahal mula sa bibig ni Miguel ay tila isang maruming basahan na wala ng silbi sa kanya. Halika na, anak, bulong ni Elena habang iniaakbay ang kanyang braso sa balikat ni Sofia. Tapos na ang gabi. Oras na para makuha mo ang buhay na nararapat para sa'yo. Nang magsimulang umandar ang sasakyan ng pulis, naiwan si Sofia at ang kanyang ina sa harap ng mansyong wala ng laman. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman ni Sofia na ang kanyang puso ay hindi nahungkag. Ang mansyon ay maaring naibenta na. Ang mga alahas ay maaring nawala na. Ngunit ang kanyang pagkatao ay muling nabuo. Ngunit habang papasok sila sa loob ng bahay para sa kanilang huling gabi doon, napansin ni Sofia ang isang itim na sobrang naiwan sa upuan ng sasakyan ng kanyang ina. Isang sobrang may tatak ng isang pamilyar na kumpanya ng abogasya. Nay, ano ito? Tanong ni Sofia. Ang ekspresyon sa mukha ni Elena ay biglang nagbago. Ang lungkot na kanina ay nawala, ay muling bumalik. Iyan ang huling habilin ng iyong ama, Sofia. Isang habilin na nagsasabing hindi lang si Miguel ang may sala sa nangyari sa atin. May isa pang tao, isang taong malapit sa iyo ngayon na naging dahilan kung bakit kinailangan kong magtago. Sino ang tinutukoy ni Elena na isa pang traidor sa buhay ni Sofia? At anong bagong panganib ang dala ng lihim na habilin ng kanyang yumaong ama? Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging mas magaan, ngunit ang bawat hininga ni Sofia ay may kasamang bigat ng isang bagong katotohanan. Habang dahan-dahan silang naglalakad ng kanyang ina patungo sa sala, ang tanging maririnig ay ang mahinang kaluskos ng tela ng kanilang mga damit at ang malalayong sirena ng pulis na dahan-dahang naglalaho sa katahimikan ng gabi. Ang mansyong ito, na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay tila isang piping saksi sa isang mas malalim at mas madilim na sabwatan. Nay, anong ibig mong sabihin? Sino pa ang pwedeng magtaksil sa akin bukod sa pamilya ni Miguel? Tanong ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng pagod at pangamba. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng itim na sobrang ibinigay ng kanyang ina. Naupo si Elena sa isang lumang silya. Ang kanyang likod ay tuwid pa rin sa kabila ng lahat ng pinagdaanan. Sofia, ang akala nating aksidente ng iyong ama,
10 taon na. Ang nakalilipas ay hindi isang pagkakataon lamang. May 1 taong nag-ayos ng lahat ng dokumento para magmukhang legal ang pagkawala ng aming mga ari-arian. 1 taong pinagkatiwalaan ng iyong ama nang higit pa sa sarili niyang buhay. Dahan-dahang binuksan ni Sofia ang sobre. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang hudyat ng pagbukas ng isang sugat na matagal ng pilit na pinagagaling. Sa loob ay may mga lumang litrato at isang kopya ng isang lihim na kasunduan. Ang mga mata ni Sofia ay nanlaki nang makita ang pirma sa ibaba ng dokumento. Hindi ito pirma ni Miguel, hindi rin ito pirma ni Doña Luz Viminda. Attorney Victor, bulong ni Sofia. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tila ba ang hangin sa kanyang lalamunan ay biglang naglaho. Si Attorney Victor, ang matagal ng abogado ng pamilya Santillan, ang taong tumulong kay Sofia na itayo ang kanyang karera matapos ang pagkawala ng kanyang mga magulang. Siya ang taong tinatawag ni Sofia na Tito, ang taong hiningan niya ng payo bago niya pirmahan ang anumang kontrata. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumatama sa kanya. Mas masakit at mas mapait kaysa sa ginawa ni Miguel. Siya ang nagturo kay Miguel kung paano ka manipulahin, Sofia. Patuloy ni Elena, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa lungkot. Siya ang nagbigay ng mga impormasyon tungkol sa iyong mga accounts. Ginamit niya si Miguel para dahan-dahang ubusin ang yaman na iniwan ng iyong ama habang siya ay nananatiling malinis sa paningin mo. Ang planong insurance, hindi iyon ideya ni Miguel. Ideya iyon ni Victor para tuluyan ka nang mawala at hindi mo na mahanap ang katotohanan tungkol sa akin. Naramdaman ni Sofia ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang lahat ng akala niyang kakampi, ang lahat ng akala niyang pundasyon ng kanyang buhay ay tila mga anino lamang na naglalaro sa ilalim ng ilaw ng isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang tagumpay ay tila isang entablado lamang kung saan siya ang pangunahing bida, ngunit ang direktor ay ang taong pinagkakatiwalaan niya. Umagaw sa kanyang atensyon ang biglang pag-ilaw at pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang screen ay nagpapakita ng isang pangalan na tila isang banta. Attorney Victor calling. Nagkatinginan si Sofia at ang kanyang ina. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng hindi binibigkas na plano. Dahan-dahang dinampot ni Sofia ang telepono. Ramdam niya ang lamig ng gadget sa kanyang palad. Tila ba ito ay gawa sa yelo? Hello, Tito Victor, sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay naging matatag. Isang katatagang binuo mula sa mga abo ng kanyang pagkawasak. Ang kanyang kakayahan sa pag-arte na nakuha niya sa loob ng 10 taon ng pagtitiis kay Miguel ay muling nagamit sa pinakamahalagang pagkakataon. Sofia, iha. Nabalitaan ko ang nangyari sa mansyon. Nakita ko sa balita na inaresto si Miguel. Nag-aalala ako sa'yo. Nasaan ka? Gusto mo bang pumunta ako riyan para tulungan ka sa mga legal na hakbang? Ang boses ni Victor sa kabilang linya ay puno ng pekeng pag-aalala. Tila ba siya ay isang mapagmahal na ama na handang protektahan ang kanyang anak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia habang nakatingin sa kanyang ina. Salamat, Tito. Nandito pa ako sa mansyon. Medyo magulo pa ang lahat, pero kailangan ko nga po ang tulong ninyo. May nahanap po akong mga dokumento na hindi ko maintindihan tungkol po sa nakaraan ni Papa. Nagkaroon ng panandaliang katahimikan sa kabilang linya. Ang katahimikang yon ay sapat na para makumpirma ni Sofia ang lahat. Ang bawat segundo ng pananahimik ni Victor ay tila isang pag-amin sa kanyang kasalanan. Ganun ba? Sige, iha. Darating ako riyan sa loob ng 30 minuto. Huwag kang gagalaw ng kahit anong papela. Baka mas lalong gumulo ang sitwasyon. Hayaan mong ako ang mag-ayos niyan para sa'yo. Wika ni Victor bago mabilis na putulin ang linya. Dahan-dahang ibinaba ni Sofia ang telepono. Tumingin siya kay Elena. Ang kanyang mga mata
ay nagniningning sa isang kakaibang determinasyon. Darating siya, Nay. At sa pagkakataong ito, hindi lang si Miguel ang babagsak. Sisiguraduhin kong ang lahat ng taong kumuha ng pamilya ko, ang lahat ng taong nagnakaw ng 10 taon ng buhay ko, ay magbabayad. Anong balak mo, Sofia? Tanong ni Elena. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ibibigay ko sa kanya ang hinahanap niya, Nay. Ang huling piraso ng katotohanan. Bago ko tuluyang isara ang pinto ng kulungan para sa kanya. Sagot ni Sofia. Habang naghihintay sila sa muling pagdating ng isang traidor, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng mahina, tila mga luha ng langit na naglilinis sa mga dumi ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang bagong panganib ang sumulpot. Isang mensahe ang natanggap ni Sofia mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang magtitiwala kahit sa taong kasama mo ngayon. Hindi lahat ng nagbabalik ay tunay na kakampi. Napako ang tingin ni Sofia sa kanyang ina na ngayon ay abala sa pagtingin sa mga lumang dokumento. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At posible nga ba na ang kanyang ina, ang babaeng akala niya ay kanyang kaligtasan, ay mayroon ding sariling lihim na itinatago? Ang liwanag ng screen ng telepono ay tila isang malamig na apoy na tumutupok sa huling piraso ng kapayapaan ni Sofia. Habang binabasa ang hindi kilalang mensahe, naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig na nagsisimula sa kanyang mga daliri, patungo sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin sa kanyang ina. Ang babaeng kakayakap lang niya. Ang babaeng naging mitya ng kanyang mga luha ng kagalakan kanina. Ngunit ngayon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier, ang mga anino sa mukha ni Elena ay tila nagpapakita ng isang misteryong hindi niya agad napansin. Sofia! Bakit ganyan ang tingin mo sa akin, anak? May problema ba? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng malambot na pag-aalala. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang kamay ni Sofia. Ngunit sa isang pagkakataong hindi inasahan, dahan-dahang iniwas ni Sofia ang kanyang kamay. Wala po, Nay. Kinakabahan lang ako sa pagdating ni Tito Victor. Pagsisinungaling ni Sofia. Ang bawat salita ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan. Sino ang nagpadalala ng mensaheng iyon? Si Yaya Rosa ba? O si Miguel na sumusubok na gumawa ng huling gulo bago tuluyang makulong? Hindi nagtagal, ang tunog ng paghinto ng isang sasakyan sa driveway ay bumasag sa katahimikan. Ang kaluskos ng mga gulong sa ibabaw ng maliliit na bato ay tila hudyat ng pagdating ng isang masamang balita. Mabilis na itinago ni Sofia ang kanyang telepono at muling isinuot ang maskara ng isang sugatang biktima. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon at pumasok si Attorney Victor. Ang kanyang suot na mamahaling coat ay tila hindi nabahiran ng ulan at ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanlinlang na kalmado. Ngunit nang dumapo ang kanyang tingin kay Elena, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Sofia, panandali ang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang folder na hawak niya ay bahagyang nayanig. Elena, buhay ka? Ang boses ni Victor ay naging paos. Tila ba nakakita siya ng isang sumpa na matagal na niyang ibinaon sa limot. Victor, matagal na panahon na rin, di ba? Akala mo ba ay habang buhay mong maitatago ang katotohanan sa likod ng iyong mga legal na dokumento? Malamig na sagot ni Elena. Mabilis na nakabawi si Victor. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang lumalapit siya kay Sofia. Sofia, iha, huwag kang maniniwala sa kahit anong maririnig mo. Maraming taon ang lumipas, baka ang isipan ng iyong ina ay naapektuhan na ng kanyang pagtatago. Narito ako para protektahan ka. Ang mga dokumentong nahanap mo, akin na yan. Delikado ang mga yan sa maling kamay. Proteksyon, tito? O pansariling kapakanan? Matigas na tanong ni Sofia. Inilabas niya ang dokumentong may pirma ni Victor mula sa itim na sobre. Bakit ang pangalan ninyo ang nakalagay dito bilang katuwang ni Miguel sa paglipat ng mga ari-arian ni Papa?
Bakit ninyo hinayaang maniwala ako na ulila na ako habang kayo ang dahan-dahang kumukuha ng lahat ng para sa akin? Ang mukha ni Victor ay naging madilim. Ang maskara ng isang mapagmahal na tito ay tuluyan ng nalaglag, inilalantad ang isang halimaw ng kasakiman. Dahil ang ama mo ay isang mahinang tao, Sofia, binigay niya ang lahat sa mga charity habang ang kumpanya ay dahan-dahang lumulubog. Iniligtas ko lang ang nararapat na sa akin. At ikaw, dapat kang magpasalamat dahil hinayaan kitang mabuhay sa karangyaan kasama si Miguel. Dahan-dahang lumapit si Victor. Ang kanyang presensya ay tila isang mabigat na ulap na gustong lamunin ng liwanag sa loob ng silid. Ibigay mo sa akin ang mga papel na yan, Sofia. Ngayon din, huwag mong pilitin na gumamit ako ng dahas sa loob ng sarili mong bahay. Ngunit bago pa man makahakbang si Victor, dahan-dahang humarang si Elena sa harap ng kanyang anak. Hindi mo na siya masasaktan muli, Victor. Tapos na ang iyong panahon. Sa gitna ng tensyon, muling nag-vibrate ang telepono ni Sofia. Isang panibagong mensahe mula sa parehong numero. Tumingin ka sa likod ng litrato ng iyong ama sa loob ng sobre. Huwag mong hahayaan na makuha ni Elena ang susi. Napako ang tingin ni Sofia sa sobrang hawak niya. Ang mensaheng ito ay nagsasabi na maging ang kanyang ina ay may hinahangad na bagay na nakatago. Tumingin si Sofia kay Elena, ang babaeng nagpakita matapos ang 10 taon ng eksaktong kung kailan na ibenta ang mansyon. Posible nga ba na ang lahat ng ito, pati ang pagpapakita ng kanyang ina, ay bahagi pa rin ng isang mas malaking plano para sa yaman ng kanyang ama? Nay, bulong ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Ano ang susi na tinutukoy sa mga dokumentong ito? Napansin ni Sofia ang panandaliang paggalaw ng mga mata ni Elena, isang kislap ng pagkagulat na sinundan ng mabilis na pag-iwas ng tingin. Ang katahimikan ni Elena ay tila isang nakakangilong sagot. Ibigay mo sa akin ang sobre, Sofia. Sigaw ni Victor habang sumusugod para hablutin ang folder. Sa isang iglap, ang katahimikan ng mansyon ay napalitan ng kaguluhan. Habang nag-aagawan sila sa mga dokumento, isang lihim na compartment sa likod ng folder ang nabukas at isang maliit, antigong susi ang nalaglag sa sahig. Lumikha ng isang matunog na kalansing sa gitna ng sigalot. 3 pares ng mga mata ang nakapako sa susing iyon. Isang susing tila may hawak ng huling katotohanan ng pamilya Santillan. Sino ang unang makakakuha nito? At sino ba talaga ang tunay na kakampi ni Sofia sa gabing puno ng mga traidor? Ang kalansing ng antigong susi sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang batingaw na naghuhudyat ng huling paghuhukom. Sa loob ng ilang sandali, ang bawat hininga sa loob ng sala ay tila napatid. Ang 3 pares ng mga mata ay nakapako sa maliit na piraso ng metal na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Mabilis na lumundag si Victor. Ang kanyang mga kamay ay parang mga kuko ng isang gutom na agila na pilit na inaabot ang kanyang huling biktima. Ngunit bago pa man dumampi, ang kanyang mga daliri sa malamig na bakal, mabilis na dumausdos si Sofia at nasunggaban ng susi. Mahigpit niya itong ikinuyom sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa kanyang balat. Ang sakit na naramdaman niya ay tila nagpapatatag sa kanyang katinuan. Sofia, ibigay mo sa akin ang susing yan. Hindi mo alam ang panganib na dala niyan. Hiyaw ni Victor, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at pananakot. Ang susing yan ang magbubukas ng vault na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban sa akin at maging ang mga sikretong pilit na itinatago ng iyong ina. Lumingon si Sofia kay Elena. Ang kanyang ina ay nakatayo lamang, putlang-putla at ang mga mata ay puno ng luha na hindi maipaliwanag. Nay, totoo ba? Totoo ba ang sinasabi ng mga mensaheng ito na ang pagbabalik mo ay may kinalaman din
sa kung ano ang mabubuksan ng susing ito. Sofia, anak, makinig ka! Lumapit si Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang susing iyan ay hindi para sa yaman. Iyan ang susi sa kaligtasan nating dalawa. Ang iyong ama, alam niyang darating ang araw na ito. Alam niyang tatalikuran tayo ng mga taong pinagkatiwalaan natin. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang mahinahong katok ng isang bisita. Ito ay ang marahas na paghampas ng mga autoridad. Attorney Victor Santillan, buksan mo ang pinto. Mayroon kaming warrant para sa iyong pag-aresto. Ang boses ng mga pulis sa labas ay tila isang himig ng kaligtasan para kay Sofia. Nanigas si Victor. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo. Tila ba ang lahat ng kanyang mga plano ay biglang naging alikabok sa hangin. Sinubukan niyang tumakas patungo sa bintana, ngunit bago pa man siya makahakbang, mabilis na bumukas ang pinto at pumasok ang mga operatiba ng pulisya. Sa likod nila ay ang isang pamilyar na mukha, si Yaya Rosa, kasama ang isang lalaking naka-uniforme ng National Bureau of Investigation. Siya po. Siya ang nag-utos sa lahat. Wika ni Yaya Rosa habang itinuturo si Victor. Ang boses ng matanda ay hindi na nanginginig. Ito ay puno na ng katapangan. Habang pinoposasan si Victor, lumingon si Sofia sa kanyang telepono. Isang huling mensahe ang dumating mula sa hindi kilalang numero. Tapos na ang gabi, Sofia. Ang susing hawak mo ay magbubukas ng safety deposit box sa bangko ng iyong ama. Doon mo malalaman kung bakit kailangang magtago ni Elena, hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa pagmamahal. Tumingin si Sofia kay Yaya Rosa at nakita ang isang maliit na ngiti sa mga labi ng matanda. Doon niya napagtanto. Ang mga mensaheng nagligtas sa kanya, ang mga paalalang nagpabantay sa kanya, ay nanggaling sa taong pinakatahimik na nagmamasid sa loob ng bahay na ito. Si Yaya Rosa, ang lihim na tagapangalaga ng mga sikreto ng kanyang ama. Nang mailabas na si Victor sa mansyon, naiwan ang katahimikan na hindi na nakakatakot. Lumapit si Elena kay Sofia at niyakap siya ng mahigpit. Patawad sa Sofia. Patawad kung kinailangan mong pagdaanan ang lahat ng ito ng mag-isa. Ang susing iyan. Iyan ang magbabalik sa atin ng dangal na ninakaw nila. Nay, ayoko na ng yaman. Bulong ni Sofia habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ina. Gusto ko lang ng kapayapaan. Gusto ko lang na ang susunod na kabanata ng buhay ko ay wala ng mga maskara. Ngunit habang tinitingnan ni Sofia ang mansyong ngayon ay wala ng laman, alam niyang may isang huling bagay pa siyang kailangang gawin. Kailangan niyang harapin si Miguel sa huling pagkakataon bago ito tuluyang mabulok sa kulungan. Hindi para magmakaawa, hindi para magalit, kundi para ipakita sa kanya ang babaeng hindi niya kailanman nagawang sirain. Ang gabi ay tuluyan ng natapos at ang liwanag ng umaga ay nagsisimula ng gumuhit sa abot-tanaw. Ngunit sa puso ni Sofia, may isang tanong pa ring naiwan. Matapos mabuksan ang huling sikreto, handa na ba siyang harapin ang mukha ng katotohanan na maaaring magpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang pamilya? Ang huling hakbang ng katarungan ay hindi laging matatagpuan sa loob ng korte, kundi sa loob ng isang tahimik na silid ng bangko, kung saan ang mga lihim ng nakaraan ay matiyagang naghihintay. Sa harap ng isang maliit na safety deposit box, nakatayo si Sofia at ang kanyang ina. Ang hangin sa loob ng vault ay amoy lumang papel at malamig na bakal, isang amoy na tila nagpapahinto sa takbo ng oras. Dahan-dahang isinuksok ni Sofia ang antigong susi. Ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo sa loob ng lock ay tila isang huling bulong ng kanyang ama na nagsasabing, "Ligtas ka na, anak." Nang bumukas ang maliit na pinto, hindi mga alahas o bulto ng pera ang bumulaga sa kanila. Sa loob ay may isang makapal na notebook na balot ng balat at isang selyadong sobre na may nakasulat na
para sa aking Sofia. Binasa ni Sofia ang huling sulat ng kanyang ama habang ang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa papel. Doon niya nalaman ang lahat. Ang kanyang ama ay matagal nang may hinala sa kataksilan ni Victor. Kaya't bago pa man mangyari ang trahedya, inilipat na nito ang lahat ng tunay na pag-aari ng pamilya sa isang trust fund na tanging si Sofia lamang ang makakakuha sa oras na siya ay maging ganap na handa. Ang mansyong na ibenta ay bahagi lamang ng plano upang iligaw ang mga kaaway. Ang tunay na yaman ay ang kalayaang ibinigay ng kanyang ama, ang kakayahang magsimula muli ng walang anino ng nakaraan. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ni Sofia ang kanyang sarili sa harap ng isang malamig at kulay abong pader ng provincial jail. Ang bawat kalansing ng mga susi ng gwardiya at ang tunog ng mabibigat na rehas na bumubukas ay tila mga paalala ng mundong kinalalagyan na ngayon ni Miguel. Nang maupo si Miguel sa kabilang panig ng glass partition, halos hindi na siya makilala ni Sofia. Ang lalaking dati ay laging maayos ang suot at puno ng kayabangan. Ngayon ay nakasuot na ng kulay orange na uniforme. Ang buhok ay gulo-gulo at ang mga mata ay lubog at puno ng takot. Sofia, salamat at dumating ka. Ang boses ni Miguel ay gumaralgal sa pamamagitan ng lumang intercom. Patawarin mo ako, Sofia. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng silakbo ng damdamin at ng sulot ni Mama. Mahal kita, Hon. Tulungan mo akong makalabas dito, please. Magbabago ako. Magsisimula tayo ulit. Tumingin si Sofia ng diretso sa mga mata ni Miguel. Wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring sakit. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na awa para sa taong naging biktima ng kanyang sariling kasakiman. Miguel, hindi ako pumunta rito para iligtas ka, mahinahong sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila isang payapang dagat matapos ang isang malakas na bagyo. Pumunta ako rito para ibalik sa iyo ang isang bagay na matagal ko nang hawak. Inilabas ni Sofia ang isang maliit na plastic bag. Sa loob niyon ay ang mga piraso ng basag na salamin mula sa kanilang wedding photo na nahulog sa mansyon. Ito ang natitira sa atin ni Miguel. Mga piraso ng isang buhay na itinayo natin sa kasinungalingan. Patuloy ni Sofia. Pinatawad na kita. Pinatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa puso ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang bawat piraso ng salamin na ito ay tanda na hinding-hindi na natin mabubuo ang dati. Nakita ni Sofia ang pagbagsak ng mga balikat ni Miguel. Ang huling pag-asa sa kanyang mga mata ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang mapait na realidad. Paano si Amara? Ang anak ko? Tanong ni Miguel sa isang mahinang bulong. Si Amara ay nasa ilalim din ng investigasyon para sa pakikipagsabwatan kay Victor. At ang bata, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mapupunta siya sa isang maayos na tahanan kung saan hindi niya matutunan ang panlilinlang na itinuro ninyo sa isa't isa. Sagot ni Sofia bago dahan-dahang tumayo. Sofia! Huwag mo akong iwan! Sofia! Ang hiyaw ni Miguel ay tila isang desperadong alingawngaw sa loob ng silid, ngunit hindi na lumingon si Sofia. Naglakad siya palabas ng presinto, dinarama ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Sa labas, naghihintay sa kanya si Elena at si Yaya Rosa sa tabi ng isang sasakyang handa nang bumiyahe palayo sa lungsod na puno ng pait. Dahan-dahan silang sumakay at habang umaandar ang sasakyan, pinanood ni Sofia ang pagliit ng mga gusali ng Makati sa kanyang paningin. Ang bawat kilometrong nilalakbay nila ay tila isang hakbang patungo sa isang bagong bukas. Ang kanyang buhay ay hindi na susukatin sa pamamagitan ng laki ng mansyon o dami ng pera sa bangko, kundi sa pamamagitan ng kapayapaang nararamdaman niya sa bawat paghinga. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon,
Tunay na naramdaman ni Sofia ang kahulugan ng pagiging malaya. Ang sugat ay naroon pa rin, ngunit ito ay tuyo na at nagsisimula ng maging isang peklat. Isang peklat na magpapaalala sa kanya na siya ay isang survivor. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang pumasok sa isang munting bayan sa probinsya kung saan matatagpuan ang kanilang bagong tahanan, isang maliit na bata ang kumaway sa kanila sa tabing daan. Napangiti si Sofia, isang tunay at tapat na nangiti. Ang kanyang kwento ng pait ay tapos na at ang kwento ng kanyang muling pagkabuhay ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat umaga sa isang munting bayan sa pampang ng Batangas ay nagsisimula sa isang banayad na halik ng sikat ng araw at ang maalat na amoy ng dagat na humahalik sa dalampasigan. Sa loob ng isang simpleng bahay na gawa sa puting bato at kahoy, si Sofia ay dahan-dahang nagbubukas ng kanyang mga mata, hindi na sa takot o sa bigat ng dibdib, kundi sa isang pakiramdam ng ganap na katahimikan. Ang dating mansyon sa Forbes Park na naging entablado ng kanyang pinakamabigat na pagsubok ay isa na lamang malabong anino ng nakaraan. Sa loob ng isang taon, ang buhay ni Sofia ay nagbago nang hindi na muling maibabalik sa dati. Ang kanyang itinatag na foundation na bagong simula ay isa na ngayon sa pinakamalaking kanlungan para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at panlilinlang. Ang bawat sentimong nakuha niya mula sa pagtataksil ni Miguel ay ginamit niya upang bumuo ng mga bagong pangarap para sa ibang tao. Isang hapon, habang nakaupo si Sofia sa beranda, kasama ang kanyang ina na si Elena at ang tapat na si Yaya Rosa, muling sumagi sa kanyang isip ang naging wakas ng mga taong sumubok na nasirain siya. Si Miguel at si Attorney Victor ay kasalukuyan pang nagtatagal sa loob ng piitan, unti-unting kinakain ng pagsisisi at ng sarili nilang puot. Si Doña Luz Viminda naman ay nananatili sa isang pampublikong pasilidad para sa mga matatanda, naliligaw sa sariling isipan at tila nakalimutan na ang marangyang buhay na pinagmulan ng kanyang kasakiman. Ang karma ay hindi dumating bilang isang kidlat, kundi bilang isang dahan-dahan at malamig na pag-iisa. Sofia, anak, tignan mo ang mga bulaklak sa hardin. Ang ganda ng kanilang pagkakabuka. Tila ba nagpapasalamat sa pag-aalaga mo? Wika ni Elena habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Ngumiti si Sofia, isang ngingiting mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nay, natutunan ko na ang mga bulaklak ay kailangang dumaan sa dilim ng lupa bago sila maging ganito kaganda. Parang tayo. Ang tanong ng kapatawaran ay hindi na isang mabigat na pasanin para kay Sofia. Napatawad na niya si Miguel, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw niyang maging bilanggo ng sarili niyang galit. Ang kapayapaang nahanap niya sa piling ng kanyang ina at sa pagtulong sa iba ay higit pa sa anumang yaman na ninakaw sa kanya. Ang bawat peklat sa kanyang puso ay nagsilbing mapa patungo sa isang mas matatag na pagkatao. Sa huling sandali ng araw, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa kalangitan, tumayo si Sofia sa dalampasigan. Hinayaan niyang mabasa ng tubig dagat ang kanyang mga paa. Ang malamig na haplos ng alon ay tila isang huling basbas ng kalikasan. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay hindi tungkol sa tamis ng paghihiganti, kundi tungkol sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Na ang isang babae, kahit gaano pa wasakin ng kataksilan, ay may kakayahang bumangon, lumipad, at lumikha ng sarili niyang langit. Ang kanyang pangalan ay Sofia Santillan, hindi na ang asawa ng isang traidor, kundi ang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Sa ilalim ng malawak na kalangitan, sa wakas, ang lahat ay payapa na.